Good day, everyone. Welcome to the lecture number 7 of soil mechanics. For this lecture video, we'll be discussing about the compressibility of soil. But before we proceed to the discussion of the different formulas involved in this topic, let's have a bit of introduction first. Why does soil experience compression? Bakit nga ba? Is stress increase caused by the construction of foundations or other loads compresses soil layers? To this day, no, lahat naman ng ating structures, be it highways, buildings, bridges, or even skyscrapers, lahat ng yan nakatayo sa soil. And according dito, meron tayong three reasons bakit nagkakaroon ng compression. First, the deformation of soil particles. Ito, pwede nating i-compare no, dun sa ating strema. So, whenever a material is exposed to a loading, so dun kasi kay strema, pwedeng compression, pwedeng tension. However, dito kay soil, mas prominent si compression. So for example, ito yung ating soil particle. So once meron kang ipinatong na load dyan, so it can cause deformation. So yung formula natin na PL over AE. So parang ganun din siya, no? So lahat naman kasi ng loads from the building, so, kinakarga ni soil. And then syempre, yung pinakabigat ang sumasalo yung pinaka-soil particles natin. Another reason is the relocation of soil particles. Dahil din dun sa construction ng ating foundations and syempre yung mga loads din na kasama noon. So possible matulak yung ating mga soil particles. So dito kasi relocation meaning nagkakaroon ng displacement yung ating soil particles. So nalilipat sila from one place to another. So possible din ng cause nun is yung loads na nag-act sa kanila mismo. So external force kasi siya, yun, nagka-cause ng displacement. And then, siguro dito sa tatlong ito yung pinaka main reason na bakit nagkakaroon ng compression. So the expulsion of water or air from the void spaces. So ang pinakamagandang example natin do, pinaka-common na example din kay soil mechanics. So let's say we have a sponge. So yung sponge na parang pinanghugas natin ng pinggan. Wait lang, napindot. So kapag etong sponge na to, so naglagay tayo let's say ng uniformly distributed load. So syempre, etong thickness ng sponge na yan, so makukompress. So from that thickness, so magiging ganyan na lang siya kakapal. So, kasama dun sa pagkakaroon ng compression or pagko-compress ng mismong sponge natin. So sa sponge kasi meron din siyang mga void spaces just like soil. So pag kinompress mo, syempre may expel yung ating water dun sa sponge na ito kung water man o yung laman niya or air. So basically, ganun yung nangyari, no? And then dito sa ating figure, so meron akong nilagay dito na iba't ibang klase ng settlement. So dito sa leftmost, ito yung itsura ng ating bahay before settling. And then dito sa mga katabi niyang picture, so una, we have the uniform settling. As much as possible, no? So ito sana yung gusto nating ma-achieve na klase ng settling. So uniform siya all throughout, so all side ng ating structure. So pare-parehas yung settlement niya. However, hindi kasi natin mapipigilan no, yung pagkakaroon ng settlement talaga. Pero as much as possible, gusto natin maliit yung value ng settlement. Another type of settling, so yung ating tipping. So ito naman nangyari kapag hindi na uniform no, yung ating settlement. So possible, mas mataas yung paglubog ng isang side ng ating structure kumpara dun sa kabilang side. Therefore, causing tipping. So para siyang leaning tower of Pisa, if you're familiar with it. So nagkakaroon ng tilting. So medyo tagilid na yung structure natin. So medyo naging unstable na din. Another type, so actually ito yung medyo delikado, no? The differential settling. So dito nagkaroon ng settlement. So pwede natin sabihin, so mas malaki yung settlement dun sa right part kesa dun sa left part. And then, so etong left part medyo naiwan siya, no? Pag ganyan yung case, so possible nagkaroon ng damage sa ating structures. So mismong structural members natin. Which can definitely cause to the or result to the damage sa mismong structure natin. Or worse, mismong masira yung kabuuan ng ating structure. Sabi ko dito kay uniform settling kanina, no?
So, although eto yung gusto natin ma-achieve, so as much as possible, gusto natin maliit yung amount ng settlement na mapo-produce. So, dito na pumapasok yung iba't ibang soil preparation na ginagawa prior to the actual construction. So, hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang maglatag ng foundation na hindi man lang na-prepare yung soil natin, no? So, marami pa yung pagdadaanan. So, isa sa mga process or method na ginagamit is ground modification. So, si ground modification ginagamit din minsan kapag masyado mababa yung soil bearing capacity or yung kakayahan ng soil na kumarga ng tubings. So, one of the common na ginagamit na ground improvement, so yung tinatawag nating dynamic compaction by heavy tamping. So, dito play lang natin, no? Basically, dito meron tayong crane na nagbubuhat ng pumpers at it can be made of metal na around 12 to 25 tons ang bigat. So, as you can see, so binubuhat siya. Siguro mga 25 meters, ganon, and then biglang i-release, babagsak siya dun sa lupa. So, syempre sa bigat ba naman ng pumper na yan, so makukompress talaga yung mababagsakan na lupa. So, yun yung goal natin, no, makompress. So, habang nakukompress yan, so bang nangyari kasi, ini-induce na natin yung settlement na possible palang mangyari in the future. Para pag natayo na yung building natin, structure, magkakaroon ng settlement, konting-konti na lang. So yun, no? Ground modification technique by heavy tamping. So now, let's move on to the different types of soil settlement. So first on our list is the elastic or immediate settlement. Ang ginagamit nating notation dito is the S sub E. So etong settlement na to, it is that type na occurs directly after the application of load without change in the moisture content of the soil. So right after daw, once erect na yung ating structure, parang ganun. So, nagkakaroon agad, nagpro-produce na agad ng settlement. So, by the way, pag yung sinasabi kong settlement, no, for example, sa ating figure na lang, or sa ating video playback kanina. So, yung tinutukoy ko sa settlement, so ito yung mismong paglubog ng lupa. Dahil dun sa load, sa structure na kinakarga nyo, no. So, yung tinutukoy natin. So, ito siya. So, yung, di ata ako makapag-annotate. So, etong, palit ako ng kulay. So, yan. So, yan yung tinutukoy natin actually as settlement, no? Pero dito is para siya kay dynamic compaction. So, ito yung settlement na in-induce na natin. So, parang ganun siya. So, the magnitude of the contact settlement, so possible din daw maka-affect yung flexibility of the foundation and the type of material on which it is resting. Meron tayong dalawang formula para kay S sub E or the elastic settlement. So, magkamukha lang naman sila, no? Actually, isa lang yung pagkakaiba nilang parameter. So, etong una, ang gamit CS. Yung pangalawa, ang gamit naman is IF. By the way, yung ibig sabihin ng mga notations na yan, so nandito siya sa ating next slide. So, for the CS, ito ay the shape and foundation rigidity factor. Samantalang si IF, ito naman si influence factor. So, sa mga problems involving this settlement, actually, common naman binibigay. So, binibigyan na lang sa problem itong CS and IF. It is either given or siya yung hinahanap. So, possible ganun yung mga nature ng problems natin dito, no? And then for the Q, it is the net vertical pressure. So, dito, so basically, pressure lang din siya. Stress. Pagdating kay stress, di ba? Ang formula natin, that's P over A. So, si P dyan, yan yung P na nandito. And then, ito si B squared. So, pwede natin sabihin, yan yung ating area. Pagdating kasi dun sa ating mga footings, so ang common naman na shape niya ay square footings. So, minsan, kapag nagkakaroon ng overlap, so ginagawang rectangular footing. Pero, dito no, yung B squared dito, para lang siyang area ng squared. So, side times side. So, B squared. Wherein yung ating B, so it is the width or the diameter of the foundation. So, personally, no, so wala pa naman akong nakikitang diameter ang ginagamit, meaning circular yung ating footing. So, at least, no, sa mga nakikita ko pa lang so far, wala pa akong nakikitang circular. So, common talaga dito sa atin. So, square and rectangular footing. So, meron naman mga ano, siguro trapezoidal, pero hindi sila masyadong common, no? So, yun yung mga ano, special cases na lang siguro nangyayari or ginagawa. And then for the mu, ito yung ating Poisson's ratio.
Si Poisson's ratio, so ito rin mismo yung nasa strema natin actually, sa may deformable bodies. Diba si Poisson's ratio, it is this ratio of the strain in X with respect to the strain in Y, or the strain in Z with respect to the strain in Y. So, yun yung ating Poisson's ratio, and then C, modulus of elasticity. So dito, meron lang siyang subscript na S to indicate na it is for the soil. Pero yung E natin, dun sa formula na, ano ba, yung PL over AE, so yung E doon, modulus of elasticity. Parang ganun din dito. Basically, meron pa rin application to nung strength of deformable bodies. So, yun yung ating elastic settlement. So, next type is the primary consolidation settlement. So, S sub P naman ang gagamitin natin para dito na notation. Ang primary consolidation settlement naman, so from the word primary, so basically ito yung pinakamalaki ang value usually dun sa tatlong klase natin ng settlement. And it is a result of the volume change in saturated cohesive soils because of the expulsion of water that occupies the void spaces. Sabi natin sa ating first slide, so ang main reason bakit din nagkakaroon ng compression ng ating soil ay dahil dun sa expulsion of water. Actually, yung expulsion of water na yun, yung compression na napoproduce doon, tawag natin siya si primary consolidation settlement. And we have two basic definitions of clays based on stress history. The first is the normally consolidated, wherein yung ating OCR, so si OCR is the over consolidation ratio. So don't worry, meron tayong formula neto on the later slides natin, no? The OCR is less than or equal to 1. So makukonsider natin siya na normally consolidated. So ang definition natin para sa kanya, so it is those whose present effective overburden pressure is the maximum pressure that the soil was subjected to in the past. Samantalang pagdating naman kay over-consolidated, ito naman kapag ang value ng over-consolidation ratio or OCR is greater than 1. Those whose present effective overburden pressure is less than that which the soil experienced in the past. So the maximum past effective pressure is called the pre-consolidation pressure. So, huwag kayong mag-alala no, kung hindi masyadong nag-gets yung definition. Try natin pasimplihin na lang. So, sa dalawang klase ng primary consolidation settlement, so set tayo dito kay normally consolidated. So, basically, si normally consolidated, so meron kasi nabanggit dito na present effective overburden pressure. So, ang notation naman natin para dyan ay P sub O. So, present effective overburden pressure. Ang sinasabi lang dito kay normally consolidated, kumbaga yung present na stress na na-experience ng soil natin, so yun na yung maximum na na-experience niya so far from, or sabi dito, to in the past. So far, no, yung present na stress na na-experience niya, yun na yung maximum na na-experience niya so far. Basically, ganun yung ibig sabihin natin, no? Samantalang dito kay over-consolidated, so, dun sa present stress na na-experience niya, so meron pa siyang mas mataas or mas malaking stress na na-experience in the past. So, ang tawag naman natin dun sa effective stress na maximum na na-experience niya in the past is the pre-consolidation pressure. So, ang notation naman natin para kay pre-consolidation pressure, that is the P sub C. Gusto siguro, no? Ito kasi medyo katuwaan lang nung dinidiscuss din sa amin to during actually nung board exam review ko. So, para lang mas mabilis maintindihan, no? Kumbaga dito kasi, kay normally consolidated, so ito yung relate natin no, sa isang relationship. So, si normally consolidated, so ito yung mas matimbang yung present niya. Parang ganun. Mas mahal mo si present. Parang ganun yung dating, no? Samantalang dito naman kay over consolidated, so ito yung kumbaga mas importante yung past. Mas matimbang yung past, something like that. So, ganun, no? Para, no? Mas mabilis lang maintindihan, no? So, yun naman kasi yung medyo gusto ng mga kabataan ngayon. Makakabataan ako, parang tanda-tanda ako na, no? So, kidding aside, so pagdating kay normally consolidated, so whose present overburden pressure is the maximum pressure that the soil was subjected to in the past. So, naulit lang definition natin on the previous slide. Pero ang formula natin para sa kanya, so we have the CCH over 1 plus E, logarithm PO plus delta P over PO.
So, where C is the compression index. So, etong si compression index, meron tayong tatlong formula para sa kanya. So, I think nasa mga susunod na slide naman. And then the H, ito yung thickness of the soil layer. So, commonly sa mga problems about settlement, so dalawang layer lagi ng soil ang involved. So, we have the sand layer tapos clay layer. So, si sand layer laging nasa ibabaw, nasa ilalim si clay layer. So, most of the problems, no, ganun yung scenario. And then E is the void ratio ng soil pa rin. And then si PO, so it can be called as the initial effective stress at the mid-height of the soil layer or the overburden effective pressure. So dito take note sa binanggit sa mid-height of the soil layer. So ganun kasi yung process natin ng pagkuha ng ating overburden effective pressure. So kinukuha siya, let's say, kung ganito yung ating strata, let's say eto si sand, eto si clay. So si PO ay kinukuha about the mid-height ng ating clay layer. And then etong si PO, actually yan din yung ating effective or yung ating P sub E dun sa stresses of soil. So sa effective stress na total minus the pore water pressure. So yan din actually yung ibig sabihin natin pagdating kay PO dito, no? So kung ba nagko-compute ka ng effective stress from the ground up to the mid-height ng ating clay layer. And then, so di ba meron tayong shortcut na formula kasi pagdating kay effective pressure. So since dito kay settlement, so wala naman tayo actually pakialam kay capillary rise. So definitely pwede nyo gamitin para mas mapadala yung solution nyo. C, summation of gamma H na lang. And then using the principle ng gamma prime. So parang isang line na lang yung solution nyo, ganun ba? So dito kasi, total minus 4 water. So magsusolve po kayo ng dalawa tapos ipag-minus nyo. Pero pag gumamit kayo ng principle ng ating effective unit weight, so pwedeng kahit isang line na lang yung ano, no? Tapos gamma H na lang yung solution ninyo. And then delta T, so the stress increase naman. So dinagdagan, ito yung increase dun sa ating effective stress, so si delta T. Papansin nyo, no? So dinagdag siya dun sa ating present or effective overburden pressure. So yan yung ating normally consolidated. Pagdating naman kay over-consolidated, so meron tayong dalawang cases para sa kanya. So, di ba sabi natin, so ito si over-consolidated, ito yung mas matimbang yung past kesa kay present. So, ibig sabihin, so meron siyang na-experience na mas malaking stress in the past compared dun sa na-experience niya in the present. So, yung past na maximum effective stress niya, so yun yung ating PC. Yung present, yun yung ating PO. Tapos may umi-extrang delta P. So, tine-check natin kung arin pa rin yung mas malaki yung value. So, first case, kapag si PO, dinagdagan mo na ng delta P, pero mas matimbang pa rin yung past maximum effective pressure na na-experience niya. Ito yung formula na gagamitin natin. So, actually, kamukha lang siya nung sa normally consolidated. Ang pinagkaiba lang, so CS yung ginamit, no? Pero take note, etong CS na to, so hindi siya yung shape and foundation rigidity factor pagdating kay elastic settlement, no? So, iba yung ibig sabihin niya dito. Explain natin on the next slide. Pagdating naman kay case 2, so eto naman is kapag yung present, dinagdagan mo ng delta P, so mas malaki na siya kaysa dun sa past maximum stress na na-experience niya. So dito no, actually, si pressure kasi is used alternatively. Minsan, nagpapalit sila ni stress. So, huwag kayong malito no, if ever na may sinasabi kong word. Minsan nababanggit ko si pressure, minsan nababanggit ko si stress. So, parehas lang sila ng ibig sabihin dito, no? Kay settlement. So, ito medyo mas mahaba kapag case 2. So, H over 1 plus C. C is log PC over PO. CC log PO plus delta P over. So, meron tayong typo dito. So, ito is actually PC. Sorry. So, PO plus delta P over PC. And then, yung ibig sabihin ng mga parameters na nandyan, so si CS is the swell index. So, hindi siya shape and foundation rigidity factor, no? So, si CC, compression index. Si H, ganun pa rin. Thickness, void ratio, C. And then PC, si pre-consolidation pressure, pre-consolidation stress. And then PO, same pa rin. Delta P, press pa rin. Increase in effective stress.
And then yung mga formulas na nakita nyo actually doon. So first, meron tayong compression index. So tatlo yung possible nating formula na magamit depende dun sa nature niya, dun sa ating problem. So first is kapag undisturbed clay. Another is kapag remolded clay. So pagdating kay undisturbed clay, so pag sinabi nating undisturbed, so basically, hindi pa siya na-disturb. So wala pang anything na ginagawa, any modification, any improvement dun sa ating clay. So ito yung formula natin, no? 0.009. Let's just edit this. So this is 009. Ito 007. And then nasa na yung isa kanina, palitan ko na rin. Easy. Balik tayo. So pagdating naman kay remolded clay, so si remolded clay, basically, sasabihin naman to sa problem, no, if ever na remolded yung case natin. And then, itong pangatlong case, so ito naman is kapag ang binigay sa problem, so dalawang E, tapos dalawang P. So, basically, magka-partner, no? Let's say, si P1, ito yung stress, tapos ito yung void ratio ng soil. And then, kapag P2 naman, pressure, so, si E2 naman yung void ratio ng soil. So, something like that. So, dito kasi, siyempre, kung magkaiba yung pressure, basically sabi natin nakukompress na dahil dun sa load yung ating soil. So, meron kasi tayong formula. So, kung matatandaan yung isang formula natin kay soil properties. So, pwede daw nating express si V total 1 over 1 plus E1 is equal to V total 2 or volume total 2 divided by 1 plus E2. So, actually, from this, so pwede rin nating sabihin na si, let's say, thickness 1, 1 plus E1 is equal to H2 over 1 plus E2. So, alam kasi natin na 'di ba si volume ay area times, let's say, height. So, pwede mag-cancel si area. So, dito naman, actually, ito kasi common siya na board exam problem, no? So, ang common na tinatanong dito, so, let's say, binigay thickness ng layer void ratio niya. Tapos, ano daw yung decrease in the thickness kapag ang void ratio is naging E2. Something like that. Let's say, tinatanong dito, what is the change in the thickness? So, merong formula actually doon, pero hindi ko siya minemorize, no? Kasi galing lang din naman siya dito sa relationship na to. So, basically, from using this relationship, so, hanapin nyo lang H1 minus H2. So, sa mga problem kasi na yon, so basically, given si H1, given si E1, given si E2. So, pwede nyo mahanap si H2, tapos gamit na lang kayo ng ganito. Basically, yun yung mga common na problem no, pagdating kay thickness ng layer involving void ratio. Something like that. So next is yung ating swell index na CS. So si CS ay may range na 10 to 20% of the compression index. However, so if hindi given sa ating problem, so if hindi naka-state, so we'll be using the maximum value dun sa range. So 20%. So si CC divided by 5. So that's 20% ng CC. And then, for the over-consolidation ratio, OCR, so yun yung ating past divided by the present maximum pressure. So, yun yung ating OCR. PC over PO. And then, for the last type ng ating settlement, so we have the secondary consolidation settlement. Ang gagamitin naman nating notation para sa kanya, S sub S. So, eto si secondary consolidation settlement. So, it is a result of the plastic adjustment of soil publics. So, basically, kung i-relate natin ito, no? So, sa structural kasi, ang term na ginagamit natin is lift fatigue. So basically, the fatigue ay deformation due to the sustained loads that, say, a structural member is carrying or a material is carrying. So ganun din dito. So dahil dun sa constant na bigat ng structure na kinakarga ng ating soil, so nagkakaroon ng puproduce din yun ng plastic adjustment causing settlement. So dito ang formula natin para kay secondary settlement is
CAH over 1 plus E sub P logarithm T2 over P1. So, si CA, sa tawag natin sa kanya sa secondary compression index. So, walang formula dito, no? So, at least, wala akong common na, dito kasi, usually para lang siyang CS, so condition and rigidity factor. So, common, binibigay siya sa ating mga problem if hindi siya yung hinahanap. And then, meron tayong dalawang time dito. So, yung dalawang T natin dyan is time. So, time 1 is the time for the completion of SP. So, di ba sabi natin sa SP, so ito yung type of settlement na nangyayari dahil dun sa expulsion of water dun sa ating void spaces. Pero syempre, darating yung time na lahat ng water dun sa ating void spaces, dun sa mismong soil na kinatayuan ng ating structure is na-expel na lahat. So, kapag ganun yung nangyari, syempre, wala namang puproduce na primary settlement. Doon naman papasok yung ating secondary settlement. Siyempre, wala ka nang mapigang water dito, wala nang ma-expel na air. Definitely, wala nang value na mapuproduce si SP. So, kumbaga si SP, nangyayari na siya. So, yung maximum possible na maproduce na SP, so nangyari na. So, after that, meron kasi tayong T2 dito. So, ito naman yung time after the completion of SP. So, tapos na si primary settlement. So, mag-start na si secondary. So, yung time after the completion ng SP, yun naman si T2. 'Di ba sa mga buildings natin, let's say, si primary settlement, kailangan ng 50 years para makumpleto, para ma-expel lahat ng water or air dun sa ating void spaces. And then let's say, yung structure natin tumagal ng 100 years. So, basically, yun yung T2 natin, no? So, 100 minus 50. So, yun yung T2. So, time after the completion of SP. And then, for the E sub P, so ito naman yung ating void ratio at the end of primary settlement. So, dito ang formula natin, no? For E sub P, basically, the initial void ratio minus the change in the void ratio. So, syempre, nagkaroon ng settlement. So, na-compress yung soil natin, na-expel yung air. So, definitely, nabawasan yung volume of voids if hindi na-eliminate completely. So, pag nabawasan yung volume of voids, so, di ba, ang void ratio natin ay volume of voids divided by the volume ng soil. So, kung lumit si volume of voids, lilit din si void ratio. Magkakaroon ngayon yan ng change in the void ratio. So, kung ano yung dinecrease dun sa void ratio, bawas mo siya dun sa initial, yun na yung ating isa P. And then, for the delta E, so minsan ginagamit yung formula na PC log PO plus delta P over PO. So, now, punta naman tayo dun sa ating delta P. So, pag sinabi nating delta P, di ba, yun yung ating increase in the vertical stress or the effective stress increase. So, ito yung dinadagdag natin para dinadagdag natin sa ating PO. So, average increase in pressure below the center of foundation. So, ang nangyari kasi, so dito actually, ito is application na ng ating rectangular stress distribution. Check ko lang kung meron tayong, so, insert lang ako ng blank slide dito. So, try natin mag-drawing. Just skip the annotation. Then, duplicate ko lang ito. Then, tanggalin ko to. So, si delta P kasi, let's say, drawing tayo ng footing dito. Say, we have a footing. And then, below the ground. So, di ba pagdating kay stress distribution, so ang common na ginagamit kasi for the footing is the rectangular stress distribution. So, nangyari dyan, let's say, meron tayong sand layer, meron tayong clay layer, and then si PO is taken, so salatan ko lang ito si sand layer, ito naman si clay layer. So, yung ating mga PO, di ba sabi natin kanina, so it is taken at the mid-height ng ating clay layer. Ngayon, pagdating kay rectangular stress distribution, so ang sabi kasi,
So, yung total na delta P na na-experience natin, and by the way, ang formula natin for delta P in general, so eto ay, so para siyang net vertical pressure. So, P over A or P over B squared. However, yung total or yung full value ng ating delta P, no? So, eto is na-experience lang dito sa mismong bottom ng ating footing. And habang lumalalim tayo is actually nababawasan yung delta P na na-experience ng ating soil. And that is because, so meron nga ang stress distribution. So, kumbaga kumakalat. So, babalikan natin, no? So, balikan natin yung dynamic compaction natin kanina. Ano ba yun? Ito. So, pansinin nyo paano or ano yung nangyari kapag binagsak yan. Kung papansin nyo, no? So, para siyang, so pakalat habang lumalalim. So, lumuluwang din yung part ng soil na naapektuhan ng compression. So, eto, actually, yung tinutukoy natin, yan din mismo yung ating rectangular stress distribution. So, eto, nadidistribute sa soil natin. So, ang angle neto, 2 vertical, 1 horizontal. So, ganun din dun sa kabila. So, balik tayo dun sa drawing na lang natin, no? So, dito, habang lumalalim, so, lumalawak din yung area kung saan na-apply yung pina ito. Let's say, so, pagpasensya nyo yung drawing ko, hindi ko matansya completely yung 2 vertical, 1 horizontal. Okay, ganyan. So, ang slope na ito, 2 vertical, 1 horizontal, ganun din dun sa kabila. So, kung imagine natin yung red na yan, so kung sa taas, ito yung itsura niya. So, maliit pa lang siya na square. Pero habang bumababa, lumalalim, parang ganyan. So, kung may, para siyang frustum ng pyramid. So, eto sa taas, square yan. So, yan yung mismo dimension ng ating footing. And then, eto sa baba, so square din yan. Pero mas malaking square siya, no? Kasi pakalat on all direction, on all four sides, on all four corners ng ating square. Yung stress distribution. Basically, ganyan nangyayari, no? Three-dimensional. So, dito kasi, so eto lang yung B niya. Say B1. Eto syempre B2 din, or B1 din. Doon sa mismong bottom ng ating footing. However, pagdating dun sa baba, let's say eto ay B2. So, syempre, si B2, sobrang laki na compared dun sa ating B1. Papansinin nyo yung formula natin, so si delta P is inversely proportional dun sa ating B. Meaning, so habang lumalaki yung dimension natin dito, so lumilit din yung delta P. So lumilit yung pressure. So ganun, habang lumalalim tayo, syempre, lumuluwang din, lumalaki yung B. So lumilit din yung pressure na na-experience ng ating soil. And then, ang ginagamit natin pang proximate ng formula, so delta P ave, basically kumukuha tayo ng is increase in pressure at the top layer, tapos increase in pressure at the middle layer, and then so, increase in pressure at the bottom layer naman. So, ito yung formula natin din pagdating kay prismoidal, no? Kay solid geometry. So, top, 4 na middle, isang bottom divided by 6. Let's say, considering the clay layer dito, so, nandito yung ating delta P, top, tapos nandito si delta P, mid, and then eto naman, nandito si delta P at bottom. Basically, haghahanap tayo ng tatlong values ng delta P. Tapos, gagamitin natin ang prismoidal formula. And although, actually, pwede nyo namang rektahin to, no? So, kung gusto nyo rektahin, delta P, pero ang gagamitin dapat, si delta P middle, using this formula. Yun nga lang, sa paggamit kasi ng ating prismoidal formula, so mas accurate yung values na nakukuha natin. So, kasi nga 3D na yung consideration natin. No? So, prismoidal formula. So, mas accurate yung values na napoproduce natin. So, I suggest no, yun na yung gagamitin na lang natin para doon sa pag-compute ng ating delta P. So, eto no yung ating formula. So, prismoidal formula for the delta P.
And then, so eto mga pertinent formulas, no, mga related formulas na lang on soil settlement. So first, we have the coefficient of compressibility A sub B. So it is the E1 minus E2 divided by P2 minus P1. So yung mga P dyan ay pressure, yung E ay void ratio. So dito kasi medyo nakakalito, no? So baka mapagbaliktad nyo, E1, sino bang mauna, si 1 or 2? Ganun din kay P. So dito pwede nyo tandaan, no? So eto is actually equal lang din kay change in void ratio divided by the change in pressure. So si E1 kasi, so initial, hindi pa nagkakaroon ng settlement. Medyo malaki pa yung value niya. And then E2, nagkaroon ng settlement. So lumit yung void spaces, void volume of void. So lumit yung value ng void ratio. So dito, laging mas malaki si E1 kaysa kay E2. And then, dito naman kay peak, so laging mas malaki si P2 kaysa kay P1. Basically, kunin nyo lang, siguro absolute value, no? Pwede rin ganun. Pero ito rin yung ibig sabihin yan, change in void ratio divided by the change in pressure. Next is the coefficient of volume compressibility, M sub B. So that's the, etong nasa taas, A sub B. Divide lang natin ng 1 plus E average. So the average void ratio. So, mga formula based. No? Next is the coefficient of consolidation, CV. So we have the HDR squared TV over T. So si HDR dito refers actually to the drainage height. So HDR is 1/2 of the layer thickness for two-way drainage and then equal to the layer thickness for one-way drainage. So ano ba yung ibig sabihin natin sa mga drainage na yan? So for example, meron tayong soil strata ulit. So pagdating kay single drainage, say meron tayong impervious layer dito, tapos meron tayong soil dito. So eto, kasi impervious layer yan, no? And then eto yung mismong soil layer natin. So si HDR kasi is the drainage height. So kung ang thickness ng ating layer ay H. So ang sabi kay single drainage, so ito is the single, no? So pagdating kay single drainage, ang value ng ating HDR is equal lang kay H mismo. So pwede kasi nating isipin na si HDR, so magdi-drain kasi yung ating water say magkakaroon ng flow of water dun sa ating mismong soil layer. So ano ba yung pinakamalayong itatravel ng isang soil particle para makaalis sa layer na to? So parang ganun. So, syempre yung pinakamalayo, yung mga nandito sa boundary ng layer tapos ng impervious layer. So magta-travel yan mula dito. So I hope nakikita si cursor, no? Mula dyan, gamit na lang ako ng kulay red. So galing dito, tapos magta-travel siya pupunta dyan para makaalis dun sa layer. Something like that, para mag-drain siya. Basically, yung pinakamalayo, yun yung HDR. And then, pagdating naman kay double drainage, kasi ito yung ating soil layer, ang thickness niya ay H. So, si double drainage naman, basically, so pwede siyang mag-drain from the top and the bottom. So, kaya double drainage. Samantalang kay single, so nag-drain lang siya, possible lang siya mag-drain dyan sa ganyang drawing. Sa bottom lang. So, hindi siya makakapag-drain sa taas kasi nga mayroong impervious layer. So, dito naman, so pwede pa rin natin gamitin yung kanina, sabi natin, pinakamalayong distance na pwedeng i-travel ng ating water particles para makaalis sa layer na to. And since pwede mag-drain sa taas and sa baba, say etong upper portion from the middle, so pwedeng, say etong upper portion na to, so yung mga nandito, so pwedeng mag-drain na lang sila dun sa taas. Tapos yung mga nasa bottom portion, mag-drain na lang dun sa baba. So, pwede nating isipin. So, yung pinakamalayong pwedeng i-travel ng isang water particle. So, from the middle to the end ng layer. So, basically, dyan kasi yung HDR natin ay double drainage. HDR for the double drainage, HDR, is equal lang kay kalahati ng thickness ng ating layer. So, yun yung ating HDR, no?
So, time factor TV, so meron tong sariling formula din nasa next slide. And then for the time, so it is the time required to achieve a certain degree of consolidation. Hydraulic conductivity K. So, ito is yung parehas pa rin na hydraulic conductivity natin dun sa flow of water through soil, sa permeability, sa constant head, variable head, falling head pala. So, yun din yung tinutukoy natin na K dito, no? So, kumbaga ibang expression lang gamit yung iba't ibang coefficient na nandito. So, si K daw, pwedeng express as the CV times MV times the unit weight of water. And then para kay time factor TV, so meron siyang dalawang formula. So, it can be pi over 4 quantity ng U over 100 squared. So, ito is applicable para kay range of values ng U from 0 to 60%. Then, ito naman isa, medyo mas mahaba kapag 60% to 100%. So, itong TV, no, ito yung ginagamit natin para dun sa coefficient of consolidation. And then, yung ibig sabihin natin ng U dito, so yan yung ating consolidation mismo. Basically, yan is yung settlement layer at time t divided by the primary settlement. So, dito pwede nyo isipin, no? So, ang total possible na settlement na mangyari, yan yung SP. Samantalang si SPT, so yan yung nangyayari pa lang so far na settlement. So, kung let's say, ang total possible na pwedeng mangyaring settlement ay, say, 10 cm. Tapos, after some time t, so ang nangyayari pa lang, let's say about 6 cm. So, parang etong consolidation, parang expression lang siya. So, how much settlement yung nangyari na so far after time t. So, etong 10, let's say yan yung total, tapos eto yung nangyari pa lang 6. So, parang 6 out of 10. So, 0.6 to 60% kasi nakamultiply tayo dito ng 100. So, yun yung ating consolidation, no? I think that's the end ng concepts, no? So, we have the sample problems. Para mas ma-apply natin, so let's try solving problems. Pero just to make sure, no? I will be ending muna this recorded and then start na lang ako ng panibago.